Magandang hapon mga bro. Nandito po tayo ngayon sa bundok sa may sapa. Kumuha po tayo ng tinatawag lang suso, pilipit. Ganito po siya oh. Yan po, pilipit. Ito po yung pilipit na tinatawag po. Mangunguha po kami nito para may isang ulam para bukas. Gagawin namin gata. Ginataan po namin sa niyog. Ang kahalo po ay gabi. Kasi po, ito nga, walang ibang paraan na makapaghanap ng ulam dahil nga walang pambili. Ito ang buhay namin itong buhay ng mga mahirap. Naghahanap ng ulam dito sa dagat, sa ilog. Ito po, yung pilipit na po, dito namin ihalo yan sa tinatawag nating gabi. Yan, gabi po ito. Ito yung gabi. Ihalo po namin yung suso dito. Ito yung suso, pilipit. Kung tawagin nila, caliber po din to. Yan. Padamihan po natin para may pang-ulam po bukas sa pagpasok ng aking anak. Hirap maghanap ng hirap maghanap ng ulam. Kailangan mabaliktad natin tong ilog. Tapa na to. Ang hirap ng buhay talaga Kaya natin tong mapagtapos tayo ng pag-aaral ng mga anak ko. Sarap yung buhay. Galat.
ano ko na to, kuha dito. Ano ko lang po. Dapat po, ang maliliit ko dapat, iiwan na kukunin. Kasi, ang maliliit na to, lalaki pa sila. Pag lumaki po yan sila, siyempre po, manganganak sila. Pag nanganak po sila, dadami sila. Kaya ganun ang ginagawa. Pag maliit po, di ko po kinukuha yan. Kaya nga, may buhay din sila. May isang buhay, hindi sila nga. Nagulat po ako kasi may linta. Ang haba. Parang hindi linta. Haba ng galamay. Matatakotin po ako sa linta. Ito po, nakabuta po ako. Kasi nanigurado akong walang kakapit. Ang kalabang ko lang po dito ay ahas. Pag may ahas po, maglalaban ng kaming dalawa. Kung siyang tatakbo ako. Ganito po kahirap ang maghanap ng kabuhayan sa ilog. Buwis buhay din po ito. Kasi di mo alam yung nakaabang sa'yo dito. Maaari ka pong matusok yung mata mo, maaari pong makagat ka ng ahas. Kailangan po din kunting dasal lang po kasi ganitong hanap buhay. Akin lang naman po isang kita tapos makapagbinta po din kami ito, isang sakal ay 25. Makapagbinta po ako, malaking bagay po ito kasi yung anak ko meron sa pambiling ulam, may baon po siya. Hindi mabigat sa kalooban. Ang hirap po di kasi pagkalang ulam kung walang pera kasi ang hirap na po talaga. Wala pong pagkakitaan. Sa aking anak nag-iisa po siyang babae. Grade 4 pa lang po. Ako po ay matanda na. 49 years old na po ako. Wala na po akong isang ganito po. Maaaring sabihin natin mahina na po. Wala na po kasi edad na ako eh. Kailangan. Kaya ginagawa ko to para sa kanya. Sa mga makapagtagul po yung pag-aaral niya. Nasa tamang katayuan. Hanggang maaga sisikap ako para sa kanya at kaya ng katawan ko. So kami isasamba kami kasi gusto naming humingi ng kapatawaran, kalakasan, proteksyon sa aming buhay dahil sa hirap ng buhay. Kasi sa panahon po ng ating ngayon, iba na yung panahon. Ano na ang panahon ngayon, magdulo na. Marami nang nangyayari sa ating mundo. Kailangan din po nating humingi ng proteksyon at kalakasan kay Jesus. Ayaw ko pong maiwan sa lupa. Gusto ko pagdating niya makasama ako sa kanyang kaharian. Kaya ito. Kasi sa isang linggo po, sa isang linggo po natin, sa 7 araw nating sa isang linggo, kailangan po ang 6 na araw para sa trabaho natin. Yung isang araw po para sa Panginoon. Kaya ito ako, mahirap ang buhay. Ngayon nararamdaman na, pero pilit kong pinagtatatagan to. Tsaka di ako paramdam ko minsan o araw-araw hindi ako nanghihina kasi tinatawag ko lang ang Panginoon.
sa pamagitan ni Jesus. Nawawala yung mga pagod ko. Parang lumalakas ako araw-araw pag binabanggit ko lang ang pangalan niya. Kaya naging matatag ako hanggang ngayon sa salukuyan. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, 9 years old na ako. Ika nga, kailangan na dapat magpahinga, paghayayay sa buhay. Pero ito, nag-aanap buhay pa rin ako. Kaya, yung anak ko, wala namang kami inaasahan. Ito po, totoo lang po. Ang aking asawa, kasambahay lang po. Ang aking asawa po, nagtataga po siya sa sahod na 2.5 isang buwan. 2.5 lang po isang buwan. Isipin niyo po, 2.5 lang. Kaya kapos pa rin po kami kasi nga ako naman po ay sumasahod ng 3,000 isang linggo. Kapos pa rin po. Kasi wala po kaming kurente po. Sa kurente, tubig. Sa pagkain namin, ano yung anak ko. Yung anak ko po, nagsiservice siya kasi layo ng pag-aaralan niya, layo ng school namin. Nakatira po kasi kami sa bundok. Kailangan po siya iservice kasi babae po siya, bata pa. Kailangan magtiis. Ay yung sahod ko isang linggo na 3,000, nagkakasya po namin sa isang linggo ulit. Kasi papasok po siya sa 5 araw. 5 araw na yan po, nasa 3,000 na yun. Babadgetin namin tubig, ilaw, tapos pagkain namin. Yung ano niya pa, pangangailangan ng bata, dyan. May project pa siya. Hirap talaga po. Wala po ba na ibang pagkukuhan? Hindi, ito lang, tanging ito lang ang hinahanap ko. Ito lang ang buhay na mayroong namin nakukuha. Talagang tiis-tiis lang talaga. Pero di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Kasi alam ko kaawaan Diyos. May mga tao mga tao ito po yung nahuli ko ngayon. Yun yung kanina nakapa ako sa sapa. So ngayon siya hinugasan ko siya. Bali ano to, di pa ngayon lulutuin to. Hugasan ko lang siya kasi babababad sa sa tubig na malinis sa gripo para ibababad siya bro para sumuka. Lahat ng kinakain niya na isusuka niya to. Lulutuin namin to bukas ng hapon. Kasi nga ito siya bro. Ayan yung mga nakuha namin na yan. Ito yung tinatawag na susong caliber. Ayan
Yan, susong caliber yan, Brad. Mga bro, medyo madami din to. Meron na kalating kilo. Bababad namin siya. Lutuin namin bukas ng hapon. Bali, ang kapartner nito, kuha kami ng kapartner niya ito. Dito lang siya nararapat. Kanyang kapartner. Ito kami. Ito, may gabi kami. May nyug kami. Dito namin siya ihalo. Yan, lulutuin namin siya bukas ng hapon. At dito na muna yung ano ko. Pansamantalang ihinto ko ulit. Huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan mag notification bell kayo. Subscribe. At ayan, dito na lang po. Dito lang muna po bukas naman po ng hapon kasi magluluto kami. Ang karugtong po. Salamat.